Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio at ni San Ezekiel Moreno, mga patron ng mga may sakit, lalo na po ng may sakit na kanser, tayong lahat ay dudulog sa kanilang pamamagitan upang hilingin sa Diyos na pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman, lalo na po yung may sakit na kanser. Kasama nating ipinagdadasal ang intensyon ninyong lahat na naririto ngayon at yung mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating live streaming, yung nasa kanilang tahanan, yung sumusubaybay sa atin sa magitan ng Evangelization Radio ng Archdiocese ng Lipa, ng TV Maria. Ating ipagdasal din ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na mayapa na, ang mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio at yung mga tuluyan lang nag-decide na lumayo sa Panginoon. Ipagdasal natin ang kanilang pagbabalik loob at ang kanilang muling pagbubukas ng puso at sarili para sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng ating mga naging kahinaan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni San Ezekiel Moreno na nagpunyaging makatulad ng dukha at magpakumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inialok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana,
Nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalakas ang mga mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang inyong Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahog. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo pang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ang talinhagang ito,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapong kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, minsan po naiisip natin at dumadating tayo sa punto na paraga pong ang pakiramdam natin ay huli na ang lahat. Yung maaaring dahil sa pagkakamali, sa mga desisyon na ating ginagawa, o kaya naman doon sa mahabang panahon na tayo ay napalayo o lumalayo sa Diyos, maaari na isipin natin na baka hindi na ako karapat-dapat o baka wala na akong pagkakataon na magsimulang muli. Pero napakaganda po ng ipinapaalala sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon na sa Diyos hindi kailanman huli ang lahat. Sa talinhaga po na ating narinig, paulit-ulit na lumabas ang may-ari ng ubasan upang maghanap ng mga manggagawa. May tinawag siya ng umaga, tinawag ng tanghali, at mayroon pang halos hapon na. Iba-iba ang oras ng kanilang pagtawag. Ngunit lahat sila ay binigyan ng pagkakataon na makapasok sa ubasan. At dito po natin makikita na ang Diyos ay hindi nagsasawang tumawag sa atin. Hindi po niya tinitingnan kung gaano na tayo katagal na wala bago niya tayo muling anyayahan na kapag tayo ay lumayo, patuloy siyang naghihintay. Kapag tayo ay naligaw, patuloy niya tayong hinahanap. Minsan po kasi ang iniisip natin na
kailangan muna natin na maging mabuti bago tayo lumapit sa Diyos. Sasabihin natin ay, aayusin ko muna ang aking buhay bago ako magsimba. Magbabago muna ako bago ako magkumpisal. Pero hindi po ganun ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo minamahal dahil perpekto tayo. Minamahal niya tayo, kaya nais niya tayo na baguhin. Dahil ang kanyang awa ang unang lumalapit sa atin. At kapag tinatanggap natin ang awa na iyon, dun po nagsisimula ang pagbabago. Kaya po kung may mga pagkakataon na nararamdaman natin na hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga nagawang kasalanan, huwag po nating hayaan na maging dahilan yon upang tayo ay lalong lumayo sa Diyos. Ang kasalanan, kapag tayo ay nagkasala, ay dahilan upang tayo ay magsisi. Hindi dahilan upang tayo ay mawalan ng pag-asa. At sa paggunita po natin ngayon kay San Ezekiel Moreno, magandang makita po natin sa kanyang buhay ang katapatan ng pagtugon sa Diyos. Dumating po siya dito sa Pilipinas mula sa Espanya taong 1870 at naglingkod po siya sa iba't ibang lugar. Kabilang na po ang bayan ng Santo Tomas. Siya po ay naging parish priest ng St. Thomas Aquinas Parish. At sa kanyang paglilingkod, buong katapatan po niyang ibinigay ang kanyang sarili sa mga tao na ipinagkatiwala sa kanya at sa misyong kanyang tinanggap. At kalaunan po, pinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa Colombia at maaaring hindi na niya nakita ang lahat ng bunga ng kanyang paglilingkod. Ngunit naging tapat siya sa kanyang sa pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, maganda rin po na pagnilayan din natin ngayon at itanong sa ating mga sarili ay hindi kung gaano ako katagal naglilingkod sa Diyos, kundi tumugon ba ako sa kanyang pagtawag. Mga kapatid, maaga man o huli tayong tumugon, ang mahalaga, tayo ay tumugon sa tawag niya. At huwag po nating ikukumpara ang ating buhay sa iba. Dahil ang biyaya po ng Diyos ay hindi isang kompetisyon na kapag pinagpala ang iba, ay tila ba nababawasan ang para sa atin. Kaya naman po mga kapatid, habang tinatawag po tayo ng Panginoon, tayo po'y tumugon sa kanyang tawag. At habang bukas pa ang kanyang ubasan, pumasok po tayo. At habang binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon, gamitin po natin ang ating buhay upang magmahal, upang magpatawad, at upang maglingkod sa iba. Dahil sa Diyos, hindi kailanman huli ang taong handang bumalik sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Ezekiel Moreno ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami rin ay magkaroon din ng pinagkalooban mo ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gayon mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ianiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang, ay matutunawa kay San Ezekiel para hanapin ikaw lamang at ako'y ng bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa punan ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagaling mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng mga nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malagod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyo magbahagi ng personal na donasyon o namang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng pong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ikalima, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakulob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Magsatayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin.
upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Tayo, paanyaya sa panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabuntukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon at sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay naghahasik binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi maguhay,
Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manlilikha, lahat ay may kanyang gawa. Malayo mat malapit, di maikakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ng tala. Siyang nagbibigay alay at napagpapala. Gano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkaing kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo'y pasasalamat sa buhay, kalusugat, biyayang natatanggap. Muupo po ang lahat. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. Gumising ka't tugtugin mo yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ikaw'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa langit ay nilagay mo ang mga taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ang iyong kaningningan. Sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas, upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang Sikem bilang tanda ng patagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot ng kapatagan. Matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Galaad at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing baluti ko itong lugal ng Efraim. Samantalang itong Huda ay setrong dadakilain, ang Moab ay isang lugal na gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan, akala ng Pelestia tiyak siyang magdiriwang, sapagkat ang iniisip, ako'y pagtatagumpayan. Sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon? Sa lungsod na mayroong kuta, sinong maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Kung kami ay itinakwil, hindi mo na alintana. Paano ang hukbo namin kung ikaw ay di kasama? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang, dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggang hindi niya mailigtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa ay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoon na nakalulugod. Hindi ka na tatawaging itinakwil,
Ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo, at sa lupain mo siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay tuturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Aking aawitan ng Diyos habang ako'y buhay. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahamak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay linilingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aking aawitan na ang Diyos habang ako'y buhay. Pagbasa ng salita ng Diyos, ayon sa aklat ng Deuteronomio. Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tayo'y maglingkod sa Panginoon ng may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Gumawa po tayo ng tanda ng krus. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan.
sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang handa ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y maglingkod sa Panginoon ng may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Nililiwanagan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at tumatawag tayo sa kanya ng may wagas na pag-ibig. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Pinagpala ka ang simula at wakas ng pananampalataya namin dahil tinawag mo kami mula sa kadiliman upang manahan sa liwanag na di magmamaliw. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Tinutulutan mong makakita ang bulag at ang bingi ay makarinig. Tulungan mo kami sa kawalan namin ng pananalig. Hari ng walang hanggang kadakilaan, pakinggan mo kami. Panginoon, panatilihin kaming kaisa mo sa pag-ibig at pagbuklurin ang aming pamayanan. Huwag gayaang kami ilayo sa isa't isa dahil sa alitan. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Dulutan kami ng lakas sa sandali ng tukso at tatag sa gitna ng pagsubok. At sa panahon ng kasagana ay magkaroon ng kababaang loob. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Obispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para na rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Hari ng walang hanggan, kadakilaan kami pakinggan. Ating pong dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, alalahanin ang iyong banal na tipan na tinataka ng dugo ng kordero. Patawarin ang mga kasalanan ng iyong bayan at ang araw na ito ay magbigay daan upang ganap na mata mo ang kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya,
Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na lagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.